Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabaging naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as a sinner and we are supposed to go to the eternal hell. Kami po ay pinanganak ng mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta doon po sa walang hanggang impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at ililigtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. In this Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ng mga pinabala ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng iyong salita. Our Lord gave us another chance, New Year 2026. Ang Panginoon po ay nagbigay po ulit sa amin ng panibagong pagkakataon ngayong taon na 2026. Let us understand the will of God and also let us obey to the word of God so that we can accomplish the will of God through our Christian life. Nawa, unawain po namin ang kalooban ng Diyos at taparinawa po namin ang kalooban ng Diyos upang sa ganun ay magawa po namin ito sa pamamagitan po ng aming buhay Kristiyano. As a born-again Christian, let us do not forget what is the real purpose of our lives. Bilang isang born-again Christian, wag nawa po namin makalimutan kung ano po yung tunay na layunin ng aming mga buhay. Although this world became very complicated and also there is many people, they don't understand what is the real meaning of their lives. But our born-again Christian, let us be separated and also let us follow the God's will. Kahit na yung mundong ito ay komplikado at hindi po nalalaman ng mga tao yung layunin po ng kanilang mga buhay, pero nawa bilang mga born-again Christian, maging hiwalay nawa po kami sa kanila at unawain po namin ang kalooban ng Diyos. Please protect all of our brothers and sisters from the temptation of Satan. Pakiusap, protektahan niyo po ang mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. Although there are some brethren who are experiencing hardships and difficulties, please give them more wisdom and strength to overcome it. Kahit na meron po mga kapatiran na nakakaranas po ng mga kahirapan, pakiusap, bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasan upang ito po ay kanilang mapagtagumpayan. From tomorrow, we are going to conduct District 5 Bible Seminar, so let us do our best to invite the newcomers so that they will have a chance to listen to God's word. At bukas po ay magdadaos po kami ng District 5 Bible Seminar, kaya nawa gawin po namin yung aming makakaya na makapag-imbita po ng mga baguhan upang magkaroon po sila ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. And also we are praying for incoming our Grand Bible Seminar in the last week of the January from January 26. At dinadalangin din po namin yung paparating po namin na Grand Bible Seminar na mag-uumpisa po magmula po sa January 26. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls continuously. Gawin nawa po namin yung aming makakaya na may pangaral po yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa ng patuloy. So that this year, the Manila Central Church will be much more fruitful. Upang sa ganoon, sa taon po na ito, ang Manila Central Church po ay masigit na magbunga. And also we can please God through our ministry. Upang sa ganoon, mabigyang lugod din po namin yung Diyos sa pamamagitan po ng aming ministeryo. There are some brethren who are not able to join this Lord's Day sermon today. Meron po kami mga kapatiran na hindi po nakadala ngayon sa aming Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them do not forget the grace of God, the love of God, and please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa, wag po nilang makalimutan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos at nawa makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day sermon, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Let's open our Bible. Unang Korinto chapter 15. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa unang Korinto sa chapter 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Sa unang Korinto, chapter 15, dito po sa verse 10.
verse 9 and verse 10. Magmula po sa verse 9 hanggang sa verse 10. Unang Korinto, chapter 15, verse 9, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Today, we are going to think over this passage, the Unang Korinto chapter 15, verse 9 and 10, as the Apostle Paul testified himself, by the grace of God, I am what I am. Kaya ngayong araw po, atin pong pag-iisipan ito pong unang Korinto chapter 15, magmula po sa verse 9 hanggang 10, gaya po ng patotoo ni Apostol Pablo, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. So the title of today's sermon is Living by Grace. Kaya pong pamagat ng sermon po natin ngayong araw, nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya. If you look at the life of the Apostle Paul, since he met Jesus Christ in the way of the Damascus, his life was totally changed. Kung titignan po ninyo yung buhay ni Apostol Pablo, nung mula po nang makilala po niya si Jesus doon po sa Damasco, yung buhay po niya ay talaga pong nagbago. Before Apostle Paul met Jesus Christ, his name was Saul. Noon po, bago po makilala ni Pablo itong si Jesus, yung pangalan po niya ay Saulo. The meaning of the Saul is big one. Ibig sabihin po ng Saulo, ito po ay malaki o mataas. Yeah, but his name was changed later after he met Jesus Christ. He became the Paul. It means the little ones. Pero kalaunan po, mula po nang makilala niya po si Jesus, yung kanya pong pangalan ay nagbago, magmula po sa Saulo at naging Pablo. Before Paul, he knew the Jesus Christ, he persecuted the church and also he persecuted the born-again Christians. Noon po, bago po niya makilala si Jesucristo, inuusig niya po yung mga iglesia po ng Diyos at maging yung mga born-again Christian. That's why here, Unang Korinto chapter 15, verse 9 said, "For I am the least of the apostle, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Kaya dito po sa verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Yeah, Apostle Paul, before he met Jesus Christ, he thought he had a very strong zeal for God, and then he was very jealous for the God. Kaya noon po, inakala po ni Apostol Pablo, nung inuusig niya po yung mga iglesia ng Diyos, inakala niya na ito po ay matibay o siya po ay masigasig para sa Diyos. So he persecuted the church of God. Yeah, he thought that was right before God. Kaya inusig niya po yung mga iglesia ng Diyos, inakala po niya na ito po ay mabuti. But if you read the Acts chapter 9, yeah, Jesus appeared in front of the Paul and then asked him, "Why do you persecute me?" Kaya kung titingnan niyo po doon sa mga gawa, chapter 9, nagpakita po si Jesus doon po kay Apostol Pablo, at tinanong po siya, bakit mo ako inuusig? Yeah, Apostle Paul, he did not know to persecute the church of God, the born-again Christian, it is the persecuting the Jesus Christ. Si Apostol Pablo, hindi niya po nalalaman na yung pag-usig doon sa mga born-again Christian ay pag-uusig na rin kay Jesucristo. Yeah. Later, he got the salvation, and then from that time, his life was totally changed. Kaya kalaunan po, natanggap po niya yung kaligtasan at yung buhay po niya ay talaga pong nagbago. Yeah, here, verse 10, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. But I labored much abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me." Kaya dito po sa verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na binigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. When we look at the life of the Apostle Paul, he really sacrificed himself to preach the gospel. Kung titinan po ninyo yung buhay ni Apostol Pablo,
Isinakripisyo niya po talaga yung kanyang buhay para po sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yeah, he was persecuted, and also he was not able to sleep properly. And he faced a lot of the difficulties and hardships while he was preaching the gospel. Kaya siya po ay inusig, hindi nakakatulog na maayos, nakaranas ng maraming kahirapan habang ipinapangaral po yung Ebanghelyo. But he was able to do all these things because of the grace of God. Pero nagawa niya pong gawin yung lahat ng mga bagay po na ito dahil po sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yes, that's why here, 1 Corinto chapter 15, verse 10, he testified, "By the grace of God, I am what I am." Kaya dito po sa verse 10, nagpatotoo po siya dito, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. And when you look at the life of the Apostle Paul, you can also understand how much he became the humble in front of God and also in front of the people. At kung titingnan niyo rin po yung buhay ni Apostol Pablo, mula nung siya po ay naligtas, makikita po ninyo kung gaano po siya naging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. Yeah. So, here, the verse 9 says, "Then for I am the least of the apostles," right? The least of apostles. There were the apostles, right? Apostle Peter, Apostle James, Apostle John. But here, he said, I am the least of the apostles. Kaya napakarami pong apostol po, hindi po ba? Sina Apostol Pedro, Apostol Juan. Pero dito, sinabi po niya, ako ang pinakahamak sa mga apostol. Yeah, he became very humble. And then, as long as he served the Lord through his life, he became much more humble. Kaya siya po ay naging mapagpakumbaba. Habang pinaglilingkuran niya po yung Panginoon, siya po ay mas lalong nagiging mapagpakumbaba. Let's open the Bible, Ephesians chapter 3. Buksan po natin sa Efeso sa chapter 3. Verse 8. Dito po sa verse 8. Ephesians chapter 3, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na mga kayamanan ni Kristo. Yeah, here to me, who am the less and the least of all the saints, right? Among the saints, he was the least. Yeah, first, according to the 1 Corinto chapter 15, yeah, verse 9, for I am the least of the apostles, right? But here, Ephesians chapter 3, yeah, to me, who am the less than the least of all the saints. Kaya pinakauna po, doon po sa 1 Corinto chapter 15 sa verse 9, sinabi po niya, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga apostol. At dito naman po sa Efeso chapter 3, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. And 1 Corinto chapter 1, At sa 1 Corinto sa chapter 1, verse 15, dito po sa verse 15, 1 Corinto chapter 1, verse 15, 1 Corinto chapter 1 sa verse 15, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, baka masabi ng sino man na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Unang Demodeo, 1 Timothy chapter 1, verse 15. Sorry po, sa unang Timoteo po sa chapter 1 sa verse 15. 1 Timothy chapter 1, verse 15. Sa unang Timoteo, sa chapter 1, dito po sa verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Yeah, here, this is a faithful saying, and worthy of all acceptable that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Right? So, Christ Jesus pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang pangunahin sa mga ito. So, he said, I am the chief among the sinners. Kaya sinabi po niya na ako ang pangunahin sa mga makasalanan. So, through these verses, we can understand, in case of the Apostle Paul, as time goes on,
he became more humble and he became more lower. Kaya sa pamamagitan po ng mga talata po nito, mas maintindihan po natin, habang lumilipas po yung panahon, si Apostol Pablo, lalo po siyang mas nagiging mapagpakumbaba at mababa. Yeah, it is very important. And we should understand, through our Christian life also, when we really became the humble, we can receive much more grace from God. Kaya ito po ay napakahalaga sa ating pong mga buhay Kristiyano. Kapag tayo po ay nagiging mapagpakumbaba, tayo po ay tatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Yeah. Because Bible says, to the humble, God will give the more grace. Dahil sinasabi po na Biblia, ang Diyos ay nagbibigay sa mga mapagpakumbaba. Yeah. That's why, in case of the Apostle Paul, as time goes on through his life, he became much more humble. That's why he was able to receive much more grace than any others. Kaya nga po si Apostol Pablo, habang lumilipas pa po yung panahon, siya po ay nagiging mapagpakumbaba at kaya siya po ay tumanggap ng masigit na biyaya ng Diyos. Yeah. As he said, by the grace of God, I am what I am. Kaya kagaya po ng sinabi po niya, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. When we get salvation, it is also same. Whose heart is lifted up or whose heart is very proud or arrogant, it is very difficult to be saved. Kaya parehas din naman po sa atin ang mga naligtas, dun sa mga taong mapagmataas o arogante yung kanilang mga puso, napakahirap po para sa kanila yung maligtas. If he is the proud person, he cannot receive the God's grace. Kaya kung siya po ay taong mapagmataas, hindi niya po matatanggap yung biyaya po ng Diyos. Yeah. Because God will give the grace to the humble person. Dahil ang Diyos po ay nagbibigay ng biyaya dun po sa taong mapagpakumbaba. Yeah. When we get the salvation, by the grace of God, we were able to be saved. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 says, "For by grace you have been saved through faith." Sinabi po sa Efesos sa chapter 2 sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes, Bible clearly testified, because of God's grace, we were able to be saved. Opo, malino pong nagpatotoo yung Biblia na dahil sa biyaya po ng Diyos, tayo po ay naligtas. No grace, no salvation. Walang biyaya, walang kaligtasan. Think about, if you look at John chapter 8, there is the one story, the woman who was caught in the middle of the adultery. Kaya pag-isipan niyo po ito, doon po sa Juan chapter 8, meron po isang babae na nahuli po siya sa pangangalo niya. Yeah. At the time, the Pharisees and scribes, they wanted to accuse the Jesus. That's why they asked the Jesus, now Moses' law, in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? Kaya sa mga oras po na ito, yung mga eskriba at yung mga pariseyo, gusto po nilang akusahin ito pong si Jesus. Kaya sinabi po nila, sa kautusan na ipinag-utos sa amin ni Moises, na butuhin ang mga ganyan. Ano Yeah. ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Yeah, Pharisees and scribes, they wanted to accuse the Jesus. That's why they wanted to make the reason. Kaya yung mga pariseyo at yung mga eskriba, gusto po nilang akusahin si Jesus, kaya gumagawa po sila ng dahilan. It was very difficult question because if Jesus said, stone to her, it means that is the violation of the Roman government law. Kaya ito po ay isang napakahirap po na tanong, dahil kung si Jesus, kung sinabi po niya, batuhin ninyo siya, ito po ay paglabag dun po sa batas ng Roma. Because Israel at the time, ruled by the Roman Empire, Israelite, they didn't have any authority to execute the person. Dahil ng mga oras po na yun, yung mga Israelita, pinamumunuan po sila ng Roma, wala po silang autoridad para po pumatay ng tao. But if Jesus say, release her, it is the violation of the Moses law also. Pero kung sasabihin po ni Jesus, pakawalan ninyo siya, ito rin po ay paglabag dun po sa batas ni Moises. Yeah. It was like a trap. But what Jesus said to them, Kaya para po itong trap para po kay Jesus, pero ano po yung sinabi ni Jesus sa kanila? let's open the Bible, John chapter 8. Buksan po natin sa Juan sa chapter 8. Verse 7, Dito po sa verse 7. John chapter 8, verse 7. Sa Juan, chapter 8, dito po sa verse 7.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Habang sila ay nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. He who is without sin among you, let him throw a stone at the first. Yeah, among you, you can throw the stone if you don't have any sin. Kaya sa inyo, pwede nyo na siyang batuhin kung wala kayong kasalanan. Who can throw the stone to the adulterous woman? Kaya sino po ba yung pwedeng bumato doon po sa babaeng nahuli sa pangangalo niya? No one, because everybody is sinner. Wala pong sino man dahil lahat po ay makasalanan. Yeah. So the Pharisees and scribes and other people, they, because of their guilty, they were not able to throw the stone. Kaya po yung mga pariseyo at yung mga eskriba, dahil nagilty po sila, hindi po nila magawang batuhin yung babae. Yeah, now only the Jesus and the adulterous woman were left. Kaya ngayon po, si Jesus at yung babaeng nahuli sa pangangalo niya na lamang po yung natira. Jesus can stone her because Jesus, he does not have any sin. Si Jesus, pwede niya po siyang batuhin dahil si Jesus wala po siyang kasalanan. But verse 11, John chapter 8, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya, walang sinuman, Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah. So, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Yeah, this is God's grace. Actually, this adulterous woman, she was supposed to be stoned. She was supposed to be killed. Kaya ito po ay biyaya po ng Diyos. Sa katunayan, ito pong babaeng nahuli sa pangangalo niya, dapat po siyang batuhin, dapat po siyang patayin. But Jesus forgave her. Neither do I condemn you. And go and sin no more. Pero pinatawad po siya ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah, who was this the adulterous woman? Who was the image of the adulterous woman? Kaya sino po ba itong babaeng nahuli sa pangangalo niya? Sino po yung imahe po nito? Yeah, it was ourselves before we got salvation. Kaya ito po tayo bago po natin matanggap yung kaligtasan. We committed a lot of sin. That's why we were in the destiny of the eternal destruction. Gumawa po tayo ng napakaraming kasalanan, kaya nga po nakadadaan na tayo doon sa walang hanggang pagkawasak. But God had a confession on us and God saved us from the eternal destruction. Pero yung Diyos, siya po ay nahabag sa atin at iniligtas po tayo doon sa walang hanggang pagkawasak. Yeah, because of God's grace, we were able to be saved. Dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas. Truly born-again Christian, we should never forget this grace of God. Ang mga tunay na born-again Christian ay hindi po dapat makalimutan ito pong biyaya po ng Diyos. And also, Jesus said to this adulterous woman important things. Neither do I condemn you, and go and sin no more. At si Jesus din po, mahalaga po yung sinabi po niya dito po sa babaeng nangalo niya, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah, when we really understand the real meaning of the eternal redemption, we can be saved. Kaya kapag talagang naunawaan po natin yung ibig sabihin ng walang hanggang katubusan, tayo po ay maliligtas. But we should not misunderstand, since we were born until we die, all of our sins, 100% already forgiven. Pero hindi po dapat tayo magkaroon ng maling pagkaunawa mula nung ipinanganak, magmula po hanggang sa tayo po ay mamatay, tayo po ay pinatawad na po yung ating kasalanan ng 100%. But it does not mean the born-again Christian, it is okay to commit sin in the future. Pero hindi po ito nangangahulugan na yung isang born-again Christian, pwede po siyang gumawa ng mga kasalanan sa hinaharap. What the Bible says. Ano po ba yung sinasabi na Biblia? Romans chapter 6, verse 1-2. Sa mga taga-Roma, chapter 6, sa verse 1 hanggang 2. Roma chapter 6, verse 1-2. Sa Roma, chapter 6, dito po sa verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Yeah, shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Certainly not.
truly born again Christian, we cannot continue committing sins intentionally and continuously. Ang mga tunay na born again Christian, hindi po tayo makakagawa ng kasalanan ng intensyon ng patuloy. Yeah. Jesus Christ told the adulterous woman, "Go and sin no more." Si Jesucristo, sinabi niya po dun sa babaeng nangalo niya, humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Yeah, the adulterous woman also was able to be saved, yeah, from her death, by the grace of God. Kaya maging yung babaeng nangalo niya, siya rin po ay naligtas mula po sa kanyang kamatayan dahil po sa biyaya ng Yeah, Diyos. we were also saved through the grace of God. Kaya tayo rin po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng So as Diyos. a born again Christian, we should not forget this grace of God through our Christian life. Kaya bilang isang born again Christian, hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya na ito sa ating pong buhay Kristiyano. When you get the salvation at the first time, you feel the love of God and grace of God is very great. Kaya sa unang pagkakataon, nung natanggap mo yung kaligtasan, naramdaman mo yung pag-ibig at biyaya ng Diyos ay napakadakila. But if you are not be careful, while you have a Christian life, you can be influenced by the worldly things. Pero kung hindi ka po magiging maingat, habang nagpapatuloy ka po sa iyong buhay Kristiyano, pwede ka pong maimpluwensyahan ng mga makamundong mga bagay. Yeah, look at the life of the Israelite. When the Israelite, they were saved from the hand of the Egyptian, from the Egypt. At the first time, they were really thankful, and then they were really thankful to the grace of God. Kaya kung titingnan niyo po yung buhay ng mga Israelita, nung iniligtas po sila mula dun sa kamay ng mga Ehipsyo, sa unang pagkakataon, sila po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. But when they face the practical difficulties, for example, while they are staying in the wilderness, there was no water and no food. At the time, they complained to God. Pero nung nakaranas na po sila ng mga kahirapan, nung nandun po sila nananatili sa ilang, wala pong anumang tubig, walang pagkain, ng mga oras po na yun, nagreklamo po sila. Yeah, if you read the Numbers, book of the Numbers, you can understand how much the Israelite, how many times they complain to God. Kaya kung titingnan niyo po sa mga bilang, makikita po ninyo kung gaano karaming beses yung mga Israelita, nagreklamo po sila laban sa Diyos. Why Israelite, they complain to God, although they received too much grace of God? Bakit po ba nagreklamo yung mga Israelita doon sa Diyos kahit na nakatanggap na po sila ng biyaya ng Diyos? Because they forgot the grace of God. Dahil nakalimutan po nila yung biyaya po ng Diyos. Deuteronomy chapter 6. Sa Deuteronomio po, sa chapter 6, Verse 12. dito po sa verse 12, Yeah, Deuteronomy chapter 6, verse 12. Deuteronomio, chapter 6, dito po sa verse 12, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ingatan mo na baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Yes, Moses, he delivered the message to the Israelite to remind the important things. Here, verse 12 says, "Then beware, lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage." Yes, beware, lest you forget the Lord. Kaya si Moises, pinaalalahanan niya po yung mga Israelita, ingatan mo na baka iyong malimutan ang Panginoon. Yeah. Our born-again Christian, after we get salvation, while we are having a Christian life, we should never forget the grace of God. Kaya ang ating po mga born-again Christian, habang tayo po ay nagkakaroon ng ating buhay Kristiyano, hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya ng Diyos. Yeah, if you forget the grace of God, from the moment you will start complaining. Kaya kapag nalimutan mo na po yung biyaya ng Diyos, sa sandaling pong iyon, ikaw po ay magrereklamo. But those who experience the grace of God, they will give thanks instead. Pero doon po sa mga nakaranas ng biyaya ng Diyos, sa halip sila po ay magpapasalamat. According to the 2 Samuel, chapter 9, there is the story of the Mephibosheth, the son of the Jonathan. Kung titingnan niyo po sa ikalawang Samuel sa chapter 9, naroon po yung kwento ni Mephibosheth, siya po yung anak po ni Jonathan. Yeah. As you know well, the Jonathan was
best friend of the King David. Kaya gaya po ng inyo nalalaman, itong si Jonathan, siya po yung matalik na kaibigan ni Haring David. After King David, he became the king. He wanted to show the mercy to the family of the Jonathan. Pagkatapos po na maging hari po ni Haring David, gusto po niyang magpakita po ng awa ng habag doon po sa pamilya po ni Jonathan. He asked the servant, among the household of the Jonathan, who is remaining. Kaya tinanong niya po yung kanyang lingkod kung sino pa po yung natitira doon sa sambahayan ni Jonathan. Yeah, there was the only one, the Mephibosheth. Kaya naroon po yung nag-iisa na si Mephibosheth. So David commanded the servant to bring the Jonathan, and then he will be like the prince, and then he will have a meal with the King David like a prince, other prince. Kaya po inutusan po ni David yung kanyang lingkod doon po kay Jonathan na sila po ay magkasalong kakain kasama yung prinsipe at si Jonathan. Yeah, that was a great grace to the Jonathan's son, the Mephibosheth. Kaya ito po ay napakadakilang biyaya para po dun sa anak ni Jonathan na si Mephibosheth. As you know well, the Saul's family already destroyed. And then maybe Mephibosheth, also after his father died, he had a miserable life. Kaya po ng inyong nalalaman, wasak na po yung pamilya po ni Saul at sa pamilya po ni Jonathan, tanging si Mephibosheth na lamang po yung parang miserable po yung kanyang naging buhay. There was no one who take care of the Mephibosheth. Kaya wala pong sino man yung nag-alaga doon po kay Mephibosheth. But King David, he remembered his friend, the Jonathan, and then he wanted to show his mercy and the grace to his son, the Mephibosheth. Pero si Haring David, gusto niyo po niyang alalahanin yung biyaya po sa kanya, na gusto po niyang suklian, alagaan po yung anak po ni na si Mephibosheth. 2 Samuel chapter 9. Sa ikalawang Samuel po sa chapter 9. Verse 7, verse 9. Magmula po sa verse 7 hanggang sa verse 9. Ikalawang Samuel chapter 9, verse 7, verse 9. Ikalawang Samuel po sa chapter 9, verse 7, verse 8. Sa chapter 9 po, sa verse 7 hanggang sa verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni David sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan, alang-alang kay Jonathan na iyong ama, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong ama, at ikaw ay palaging kakain sa aking hapag." At siya'y nagbigay galang at nagsabi, "Ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko?" Yeah. So Mephibosheth, his situation was like a dead dog. It was really the miserable condition. There was no one who to take care of him. But King David, he showed his mercy and grace to the son of the Jonathan, Mephibosheth. Kaya si Mephibosheth, talagang miserable po yung kanyang posisyon. Siya po ay gaya po ng patay na aso, pero si Haring David, nagpakita po siya ng awa at biyaya dito po kay Mephibosheth. So, this Mephibosheth, he was not able to forget the grace of the David, what he showed. Kaya ito pong si Mephibosheth, hindi niya po magawang makalimutan yung biyaya, yung awa po na pinakita ni Haring David sa kanya. Yeah, later, as you know well, the David's son, the Absalom's the treason. At the time, David, he had to escape from the palace. Kayo po ng inyo nalalaman, then yung anak po ni Haring David na si Absalom, nagkaroon po siya ng pagtataksil sa oras po na iyon, kaya tumakas po si Haring David. But Mephibosheth, he was not able to follow the King David because he was lame. Kaya dahil si Mephibosheth, hindi niya po magawang makasunod dito po kay Haring David dahil isa po siyang lumpo. Yeah. And later, while the King David was escaping, the servant of Mephibosheth, Ziba, he brought some bread, wine, and the fruits to the King David.
Kaya habang tumatakas po si Haring David, ito pong lingkod po ni Mephibosheth, itong si Ziba, nagdala po siya ng pagkain at ng alak para po kay Haring David. Yeah, Ziba, he slandered his master, Mephibosheth. Kaya itong si Ziba, siniraan niya po yung kanyang Panginoon na itong si Mephibosheth. Yeah, Mephibosheth already betrayed King David. Kaya si Mephibosheth, pinagtaksilan niya na itong si Haring David. At the time, King David, he misunderstood about Mephibosheth. Kaya ng mga oras po na ito, nagkaroon po ng maling pagkaunawa itong si Haring David doon po kay Mephibosheth. But when he came back to the Jerusalem, he came to understand the situation. Mephibosheth never betrayed him. Pero nung bumalik na po si Haring David doon po sa Jerusalem, nagawa niya pong maintindihan yung sitwasyon, si Mephibosheth hindi niya po kailanman pinagtaksilan si Haring David. Yes, Mephibosheth, he received too much grace from David. Kaya si Mephibosheth, tumanggap po siya ng labis na biyaya mula po kay Haring David. Yeah, he was not able to betray him. Kaya hindi po niya magawang taksilan ito pong si Haring David. Ikalawang Samuel chapter 19, Sa ikalawang Samuel po sa chapter 19, verse 24. dito po sa verse 24, Babasahin ko po. si Mephibosheth, na anak ni Saul, ay lumusong upang salubungin ang hari. Hindi siya nagugas ng kanyang mga paa, o inahitan man ang kanyang balbas, o nilaban man ang kanyang mga damit. Mula ng araw na ang hari ay umalis, hanggang sa araw na siya'y umuwing ligtas sa bahay. Yeah, when the King David was escaped from the palace, he had not cared for his feet, nor trimmed her mustache, nor washed his clothes. It means he also wanted to join this kind of the hardships and sufferings. Kaya magmula po nung umalis po si Haring David, siya pong hindi po siya nagugas ng kanyang mga paa, o inahitan man ng kanyang balbas, o nilabahan man po yung kanyang mga damit. Ibig sabihin, gusto po niya makilahok doon po sa kanyang mga kahirapan. Verse 26, 27, babasahin ko po. At siya'y sumagot, Panginoon ko, o Hari, dinaya ko ng aking lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y ipinaghanda ng isang asno upang aking masakyan at umayong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. Kanyang siniraang puri ang iyong lingkod sa aking Panginoong Hari, ngunit ang Panginoon kong Hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos, kaya't gawin mo kung ano ang minamabuti mo. Yeah, so the servant of Mephibosheth, Ziba, he slandered his lord, Mephibosheth. Kaya ito pong si Ziba, yung lingkod po ni Mephibosheth, siniraan niya po ito pong yung kanyang Panginoon na si Mephibosheth. But the Mephibosheth, he never betrayed. He never forget the grace of the King David. Pero itong si Mephibosheth, hindi niya po nagawang makalimutan o pagtaksilan yung biyaya po ni Haring David. Yeah. It is also same. Our born-again Christian, while we are having a Christian life, we should never forget the grace of the Lord. Kaya parehas din naman po sa ating po mga born-again Christian, habang tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano, hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya ng Panginoon. How was the life of the Apostle Paul? As he testified, for I am by the grace of God, I am what I am. Ano po ba yung naging buhay ni Apostol Pablo? Gaya po ng patotoo ni Apostol Pablo, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Yeah, there is no one who received so much persecution and the hardships and the difficulties like the Apostle Paul while he was preaching the gospel. Kaya wala pong sino man yung nakaranas ng matinding kahirapan, pag-uusig, gaya po ng naranasan ni Apostol Pablo. But he endured all these things and then he overcame it because of God's grace. Pero pinagtiisan niya po yung lahat ng mga bagay po dito at ito po ay kanyang napagtagumpayan dahil po sa biyaya po ng Diyos. Our Christian life should not be the conditional. Kaya yung ating pong buhay Kristiyano ay hindi po dapat na conditional. Sometimes in the human's relationship, maybe they are very conditional. Other people, they treat well, I will also treat well. But other people, they blame me, I will blame. Kaya marahil po sa relasyon po ng mga tao, sila po ay meron palaging kondisyon, kung mabait siya sa akin, mabait din ako sa kanya, kung masama siya sa akin, masama din ako sa kanya. But in our Christian life, our Christian life should not be the conditional toward God. Pero sa atin pong buhay Kristiyano,
yung ating pong buhay Kristiyano ay hindi po dapat na may kondisyon sa harapan po ng Because Diyos. we have received too much grace of God. Dahil nakatanggap po tayo ng labis na biyaya mula sa Diyos. Yeah, as you know well, Hebrews chapter 2 verse 3 says, how shall we escape if we neglect so great salvation? Kaya sinabi po sa Hebreo chapter 2 sa verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? So, although we are in the middle of the difficult situation, we should have the faith to overcome it. Kahit na nasa gitna po tayo ng mga kahirapan, sa mga sitwasyon, dapat po nating mapagtagumpayan ito sa ating pong pamamagitan po ng ating pananampalataya. Yeah, sometimes you are in the middle of the really difficult situation and the the humble situation. Kaya minsan, kayo po ay nasa napakahirap na sitwasyon at nasa mababang sitwasyon. But although you are in the middle of this kind of difficult situation, you will keep your faith. Pero kahit na ikaw po ay nasa gitna ng ganitong mga may hirap na sitwasyon, iingatan mo yung pananampalataya mo. Let's open our Bible, Habakkuk chapter 3. Buksan po natin sa Habakkuk sa chapter 3. Habakkuk chapter 3, Dito po sa Habakkuk sa chapter 3, verse 17, 18. dito po sa verse 17 hanggang verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, di magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yeah, though the fig tree may not blossom, nor fruits be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the field yield no food, and though the flock may be cut off from the fold, and there are no herd in the stars. So here, the verse 17, he has nothing physically. Kaya dito po sa verse 17, wala po siyang anumang bagay sa kanyang pisikal. But verse 18, he said, yet I will rejoice the Lord. I will joy in the God of my salvation. Pero sinabi po dito sa verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. According to this passage, we can understand the real faith is not conditional. Kaya ayon po sa mga talata po na ito, yung tunay na pananampalataya ay hindi po ito kondisyonal. Yeah, whether you are rich or poor, whether you are high and low, or whether you are healthy or sick, you should keep your faith. Kaya kahit na ikaw po ay mahirap o mayaman, mataas o mababa, malusog o hindi, dapat mo pong ingatan yung pananampalataya mo. So we can say the true faith is nevertheless or in spite of. Kaya masasabi po natin na yung tunay na pananampalataya ay kahit na o sa kabila ng. Yeah, I am in the middle of this difficult situation. In spite of these difficulties, I can continue to serve the Lord. Kaya nasa mahirap akong sitwasyon, sa kabila ng mahirap na sitwasyon na ito, ako ay mananatili sa Panginoon. Yeah, this is the true faith. Ito po yung tunay na pananampalataya. Yeah, those who experience the grace of God, yeah, they will continue to serve the Lord. Kaya doon po sa nakaranas ng biyaya po ng Diyos, sila po ay magpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Awit 31, Sa awit 31, verse 13, 14, dito po sa verse 13 hanggang 14, awit
31, verse 13, verse 14. Babasahin ko po. Oo, aking naririnig ang bulungan ng marami, kakilabutan sa bawat panig, habang sila'y magkakasamang nagpapanukala laban sa akin, habang sila'y nagsasabuatan upang buhay ko'y kunin, ngunit nagtitiwala ko sa iyo, O Panginoon, sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Yeah, this is the testimony of the Apostle Paul. Since he was anointed as a king, you know how much he was persecuted. Kaya ito po yung patotoo po ni Apostol Pablo mula po nung siya po ay inihirang bilang pong hari nang siya po ay inusig. And many enemies, they were trying to kill the King David. At maraming tao po sinubukan po nilang patayin ito pong si Haring David. Yeah, while they take counsel together against me, they scheme to take away my life. Habang sila'y magkakasamang nagpapanukala laban sa akin, habang sila'y nagsasabuatan upang buhay ko'y kunin. Yeah, it means David, he was in the very dangerous situation. He was in the risk of his death. Kaya ibig sabihin, si Haring David, siya po nandun po siya sitwasyon na napakahirap po at napakadelikadong sitwasyon na malapit na po siyang mamatay. But what was his faith? Kaya ano po ba yung kanyang naging pananampalataya? Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nagtitiwala ako sa iyo, O Panginoon, sinasabi ko, ikaw ang aking Diyos. Yeah, here, but as for me, yeah, I trust in you, O Lord. I say, you are my God. Yeah, although David was a really dangerous situation and difficult situation, yeah, in the risk of his death, but he really trusts in God. Kaya kahit na si Haring David, nasa gitna po siya ng delikadong sitwasyon, napakahirap na sitwasyon, nasa bingit na po siya ng kamatayan, pero nagtiwala po siya sa Diyos. Yeah, his faith was not changed. Yung kanya pong pananampalataya ay hindi nagbago. Yeah. And what about Daniel's three friends? At paano naman po yung tatlong kaibigan ni Daniel? If you read Daniel, King Nebuchadnezzar, he set up the gold image, gold statues, and everyone should bow to the statues. Kaya ito pong si Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo po siya ng mga estatwa, ng mga Diyos-Diyosan, ng mga imaheng ginto, at ito po ay dapat na paglingkuran. If anyone who don't bow to the gold image, they shall be cast into the fire of the furnace. Kaya kung mayroong sino man yung hindi yuyukod o sasambas dito sa estatwa, sa imaheng ginto, sila po itatapon doon po sa apoy. But three friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, yeah, they believed in God. So they were not able to bow. They were not able to worship other idols. Pero ito pong si Shadrach, Meshach at si Abednego, yung tatlong kaibigan po ni Daniel, sila po ay naniwala doon sa Diyos, hindi po sila sumamba o yumukod doon po sa mga Diyos-Diyosan. Although King Nebuchadnezzar commanded to bow in the statues of the gold image, but they rejected it. Kaya kahit na inutos po ni Haring Nebuchadnezzar na dapat po silang sumamba doon po sa imahe, doon sa estatwa, ngunit ito po ay kanilang tinanggihan. Yeah, these three friends of Daniel also, they kept the faith in the risk of their death. Kaya maging itong tatlong kaibigan po ni Daniel, iningatan po nila yung kanilang pananampalataya sa bingit po ng kanilang kamatayan. Daniel chapter 3. Sa Daniel po sa chapter 3, From verse 16 to verse 18, magmula po sa verse 16 hanggang sa verse 18, babasahin ko po. sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangang sagutin ka sa bagay na ito kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa hurno ng nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Yes. Daniel's three friends, they believed. If the king Nebuchadnezzar, he cast these three friends into the fire of the furnace,
God will deliver them from the fire. Kaya ito pong tatlong kaibigan po ni Daniel, naniwala po sila doon sa Diyos na kahit na itapon po sila doon po sa hurno po na nagdiningas na apoy, sila po ay ililigtas ng Diyos. And verse 18, important things, verse 18. But if not, let it be known to you, O king, what we do not serve your gods, nor will we will worship the gold image which you have set up. Pero yung pinakamahalagang bagay po, dito po sa verse 18, ngunit kung sakali bang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Yeah. Kung salimang hindi, yeah. Although God does not deliver them, they will not worship the idols. Kaya kahit na hindi po sila iligtas po ng Diyos, hindi po sila maglilingkod doon po sa mga Diyos-Diyosan. Yeah. This is the true faith. Ito po yung tunay na pananampalataya. Yeah, those who experience the grace of God, they will keep their faith until the end. Doon po sa mga taong nakaranas ng biyaya ng Diyos, iingatan po nila yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli. Through these kind of the stories, we should receive the lessons. What about the King David, and what about the three friends of the Daniel? Kaya sa pamagitan po ng mga aral po na ito, pag-iisipan po natin kung ano po yung naging pananampalataya po ni Haring David at yung tatlong kaibigan ni Daniel. They never forget the grace of God. That's why they kept their faith until the end. Hindi po nila kinalimutan yung biyaya po ng Diyos, kaya nagawa po nilang ingatan yung kanilang pananampalataya hanggang sa huli. But nowadays, there are the brothers and sisters who seems like to forget the grace of God. Pero sa panahon po natin ngayon, meron po mga brothers and sisters na para bang nakalimutan na nila yung biyaya ng Diyos. They have a priority on their physical life rather than the serving the Lord. Mas prioridad nila, mas sinuuna nila yung kanilang pisikal na buhay kaysa po sa gawain ng Panginoon. Yeah. So we need to think about what is much more important in our life. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung ano po yung mas mahalaga sa ating mga buhay. If we really receive the grace of God, that we should not forget this grace. Kung talagang natanggap natin yung biyaya ng Diyos, hindi po dapat natin makalimutan yung biyaya na ito. Deuteronomy chapter 32. Sa Deuteronomio chapter 32, verse 5 and verse 6. dito po sa verse 5 hanggang sa verse 6, Deuteronomy chapter 32, verse 5, verse 6. Deuteronomio chapter 32, magmula po sa verse 5 hanggang sa verse 6, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kanyang mga anak, dahilan sa kanilang kapintasan, isang lahing liko at tampalasan, ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong ama na lumalang sa iyo, kanyang nilalang ka at itinatag ka? Yeah, verse 6. Do you thus deal with the Lord, O foolish and unwise people? Is he not your father who brought you, has not made you and established you? Yeah. So, by the grace of God, we were saved. Yeah. So, Israelites, they forgot the grace of God. That's why they became like a wicked people. Kaya tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, pero ito po mga Israelita, nakalimutan po nila yung biyaya ng Diyos, kaya nga po, gaya po sila po ay naging parang masasama. When they forgot the grace of God, they started to worship other idols. Nung nag-umpisa po silang makalimutan nila yung biyaya ng Diyos, sila po ay nag-umpisa na sumamba dun sa mga Diyos-Diyosan. Nowadays, it is also same. If we forget the grace of God, maybe we will have a priority on our physical life. Parehas din naman po sa panahon natin ngayon, kung makakalimutan po natin yung biyaya ng Diyos, maaari tayong magkaroon ng prioridad lamang sa ating buhay. We will regard other things more important rather than God. Mas pahalagahan natin yung ibang mga bagay kaysa po sa Diyos. We should pray, may the Lord dwell in your heart always. Kaya dapat po tayong manalangin palagi na yung Panginoon nawa ay paraging manirahan sa iyong puso. Yeah, the Lord should be first in your life.
Yung Panginoon po ay dapat palaging maging una sa iyong buhay. For example, I will explain the one story. For example, there is the street boy. He has no house, he has no food, and also he is sick. Kaya halimbawa po, meron po kasi inyong ikikwento, halimbawa, meron pong isang lalaking pulubi, siya po ay mahirap, siya po ay walang pagkain at may sakit. He was really in the middle of the miserable and difficult situation. Siya po ay talagang nasa mahirap at miserable pong sitwasyon. But one gentleman, he had a compassion on him, and then he brought him in his house. Pero mayroon pong isang dakilang lalaki, siya po ay naawa po sa kanya at dinala po siya dun sa kanyang bahay. He washed him and then gave the food, and also he allowed him to stay in his house. Kaya hinugasan niya po siya, binigyan ng pagkain, at siya po ay pinagaling at pinanatili po siya dun po sa kanyang bahay. As he wants, he can stay in his house like other children. Hanggat gusto niya, pwede siyang manatili dun sa kanyang bahay, gaya po ng iba mga bata. He received everything what he wants. Kaya natanggap po niya yung kahit na anumang gusto niya. But think about this street boy. He was influenced the other bad friends again, and then he stole the big money from the house. For example, 4 million pesos, and then he ran away. Kaya pag-isipan niyo po ito pong batang lalaki po na ito, siya po ay na-impluwensyahan ng masasamang bata, ng masasamang tao, at siya po ay nagnakaw ng 4 milyon at tumakas po dun sa bahay. We cannot imagine this kind of situation. Kaya hindi po natin magawang maisip yung ganito pong sitwasyon. What about? We have received the too much grace of God. Kaya paano naman po, natanggap po natin yung labis na biyaya ng Diyos. But if we forget like the Israelite, it is not desirable. Pero kung makakalimutan po natin yung biyaya ng Diyos, gaya ng mga Israelita, hindi po ito kanais-nais. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 said, not to receive the grace of God in vain. Kaya sinabi po sa 2 Korinto sa chapter 6 sa verse 1, na wag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos sa walang kabuluhan. Yes. That we should not forget the grace of God. Opo, hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya ng Diyos. According to the Old Testament, we can understand how much the King Hezekiah, he received so much grace of God. Ayon po dun sa Lumang Tipan, kung titingnan po ninyo yung buhay po ni Haring Ezekias, malalaman po ninyo kung gaano po siya tumanggap ng labis sa biyaya ng Diyos. But when his heart is lifted up, also he forgot the grace of God. Pero nung tumaas na po yung kanyang puso, nakalimutan din po niya yung biyaya ng Diyos. Ikalawang Chronicle, chapter 32. Sa 2 Kronika, sa chapter 32, verse 25, dito po sa verse 25, Ikalawang Kronika, chapter 32, verse 25. sa 2 Kronika, sa chapter 32, dito po sa verse 25, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo, kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Juda at sa Jerusalem. Hezekiah did not repay according to the favor shown him. His heart was lifted up. When his heart was lifted up, he forgot and he did not repay the grace what he received from God. Kaya nung nagtumaas na po yung kanyang puso, nakalimutan niya po yung biyaya ng Diyos, hindi niya po nagawang suklian yung biyaya ng Diyos. As a born-again Christian, we should not forget this grace of God. And as the Bible says, Awit 116 verse 12, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Kaya bilang isang born-again Christian, hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya ng Diyos at gaya po na sinasabi ng Awit 116 sa verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Those who remember the grace of the Lord will abide in the church of God until the end. Doon sa mga taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos, sila po ay mananatili sa loob po ng church hanggang sa huli. And then they will continue to serve the Lord sincerely. At sila po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon ng may katapatan.
But as I already explained, if someone forget the grace of God, they will be far from the church. They will be far from the God. They will forget the grace of God. Pero gaya po ng aking sinabi, kapag nalimutan po niya yung biyaya ng Diyos, siya po ay malalayo mula sa church, malalayo siya mula dun sa Diyos. Yeah. So we should abide in the church of God until our Lord Jesus Christ second coming, so that we shall not be shameful when we stand before the Lord. Kaya dapat po tayong manatili sa loob po ng iglesia hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoon upang sa ganoon hindi po tayo mapahiya sa kanya pong pagdating. Unang Thessalonica chapter 3. Sa unang Tesalonica sa chapter 3, Verse 13. dito po sa verse 13, Unang Thessalonica chapter 3 verse 13. unang Tesalonica chapter 3 dito po sa verse 13, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Yeah. So Apostle Paul prayed for the Thessalonica church brethren. They can continue to serve the Lord. And when they stand before the Lord, they can stand without any spot or the blameless in the holiness. Kaya itong si Apostol Pablo, pinaalalahanan niya po yung mga taga-Tesalonika na dapat po silang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon upang hindi po sila mapintasan sa pagharap po nila sa Panginoon. And also, those who remember the grace of the Lord is willing to offer themselves for the Lord. At doon po sa mga taong nakaranas po ng biyaya ng Diyos, handa po silang ibigay yung kanilang sarili para po sa Panginoon. As you know well, the Romans chapter 12 verse 1 said, "You present your bodies as a living sacrifice." Gaya po na sinasabi doon sa Roma chapter 12 sa verse 1, na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay. Yeah, look at the life of the Apostle Paul. Since he met the Jesus Christ, he offered himself and then he really sacrificed himself to preach the gospel. Kaya kung titingnan nyo rin po yung buhay ni Apostol Pablo, talagang inialay niya po yung kanyang buhay, isinakripisyo niya po yung kanyang sarili para po maipangaral yung Ebanghelyo. Apostle Paul, he did his best to please God through his life. Sa Apostol Pablo, ginawa niya po yung kanyang makakaya para po bigyang lugod yung Diyos sa kanyang buhay. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 9. Sa ikalawang Korinto, sa chapter 5, dito po sa verse 9, Second Corinthians, chapter 5, verse 9. ikalawang Korinto, chapter 5, dito po sa verse 9, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Yeah, therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to Him. Yeah, our born-again Christian, we are living in this world to please God through our Christian life. Opo, ang ating mga born-again Christian, tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito upang bigyang lugod yung Diyos sa ating mga buhay Kristiyano. Yeah. Former Christians, they really offer themselves to the Lord. Yung mga sinaunang Kristiyano, talagang inialay po nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Yeah. And also, those who remember the grace of the Lord will live for the gospel. At isa pa po, doon po sa mga nakakaalala ng biyaya ng Diyos, sila po ay mabubuhay para po sa Ebanghelyo. Yeah. If you look at the life of the Apostle Paul, he did his best to preach the gospel. Kaya kung titinan niyo po yung buhay ni Apostol Pablo, talagang ginawa niya po yung kanyang makakaya para po maipangaral yung Ebanghelyo. Gawa 20, verse 24. Sa Gawa 20, dito po sa verse 24, Acts chapter 20, verse 24. Gawa. sa Gawa po, chapter 20, dito po sa verse 24, Acts chapter 20, verse 24. sa Gawa,
chapter 20, dito po sa verse 24, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yeah, this is the testimony of the Apostle Paul. Yeah, we also received the same grace like of Apostle Paul. Ito po yung patotoo ni Apostol Pablo, tayo rin po tumanggap ng parehong biyaya kagaya ni Apostol If Pablo. we remember the grace of God, also we should live for the gospel. Kung maaalala po natin yung biyaya po ng Diyos, tayo rin po ay mabubuhay para po sa Ebanghelyo. Yeah, if you look at the Romans chapter 16, there are many the fellow workers of the Apostle Paul. When he was preaching the gospel, there were so many fellow workers, faithful, sincere, faithful workers. Kaya kung titignan niyo po sa Roma chapter 16, napakarami po mga tapat na mga kamanggagawa po ni Apostol Pablo habang ipinapangaral niya po yung Ebanghelyo. Yeah. Priscilla and Aquila, yeah, they risked their neck for the apostles' life. It means they also joined in the ministry of the gospel. Kaya maging si Priscilla at si Aquila, talagang isinakripisyo din po nila yung kanilang mga buhay para po sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Yeah. Our born-again Christian also, if we remember the grace of God, yeah, we should live for the gospel. Kaya maging yung ating mga born-again Christian, kung maalala po natin yung biyaya ng Diyos, dapat din po tayong mabuhay para sa Ebanghelyo. Our Lord gave us another chance, New Year 2026. Ang Panginoon po ay nagbigay po ulit sa atin ng panibagong pagkakataon ngayong taon na 2026. I believe many of our brothers and sisters already made the New Year's resolution how to preach the gospel. Naniniwala po ako na marami sa ating brothers and sisters, gumawa na sila ng kanilang New Year's resolution kung paano maipapangaral ang Ebanghelyo. Yeah. From tomorrow, we will conduct District Bible Seminar 51, 52, 53 Bible Seminar, and also the end of January, we have our first Bible Seminar of this year from January 26. Kaya magmula po bukas, magkakaroon po tayo ng District 5 Bible Seminar, ang Sergio 51, 52 at 53, at magmula naman po sa January 26, ito po yung ating unang Grand Bible Seminar sa taon na ito. Yeah, so I really pray this year our brothers and sisters can evangelize many lost souls so that we can please God through our Christian life. Kaya ako po ay talagang nananalangin na sa taon po na ito, marami sa ating brothers and sisters ay makakapag-evangelize po na maraming ligaw na kaluluwa upang mabigyang lugod po natin yung Diyos sa ating mga buhay. Okay, today, according to this 1 Corinthians chapter 15, verse 9 and 10, yeah, we learned about many lessons. Kaya ngayon po, dito po sa unang Korinto chapter 15, magmula po sa verse 9 hanggang 10, natutunan po natin yung maraming mga bagay. Yeah, as the Apostle Paul said, by the grace of God, I am what I am. Gaya po na sinabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. We should not forget the grace of God, and we should have a more sincere and faithful the Christian life. Hindi po dapat natin kalimutan yung biyaya ng Diyos at dapat po tayong magkaroon ng masigit na tapat na pamumuhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. We are the miserable sinner who was supposed to be lost. Kami po ay isang miserableng makasalanan na nararapat po na mapahamak. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang pagkawasak. Today we have learned the living by grace according to the 1 Corinto chapter 15 verse 9 and 10. At ngayong araw po, natutunan po namin ang pamumuhay po sa pamamagitan po ng biyaya ayon po sa 1 Corinto sa chapter 15 sa verse 9 hanggang 10. Let us do not forget the grace of God and let us continue to serve the Lord sincerely until our Lord Jesus Christ second coming. Huwag nawa po namin makalimutan ang biyaya ng Diyos at masigit nawa po namin paglingkuran na may katapatan ang Panginoon hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Jesucristo. We are praying for District 5 Bible Seminar from tomorrow and also
Grand Bible Seminar in the last week of January. Dinadalangin po namin ang paparating po namin na District 5 Bible Seminar magmula po bukas at ang aming pong Grand Bible Seminar magmula po sa katapusan ng January. Let us have one mind and cooperate with one another in order to accomplish the will of God through our church. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang matupad po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.